Hindi po. Tumitingin-tingin lang ako. Wala akong hinahanap. Mr. President, bakit po kayo narito? Sa totoo lang, marami akong naaalala tuwing narito ako. Mukha po yatang may mahalaga nangyari noong 1983. Marami akong mga tapat na kaibigan noon. Hindi raw masarap ang pagkain sa Blue House Restaurant, kaya mas payat ka ngayon kaysa dati. Kumain ka ng tama. Ikaw ang namumuno sa national information ng bansang ito. Namumuno? Hindi po, sir. Marami lang po akong inaaral na mga bagay. Pwede ba akong humingi na isang pabor sa'yo? Professor Lee, lumapit ka na makita mo. Halika. Ako mismo ang gumawa ng vlog na to. Sorry po, sir. Okay lang, okay lang. Magulo na kasi. Babasahin ko ang lahat ng yan pagkatapos kong pag-aralan to. Lahat po? Dahil sa ayoko maging isang puppet president lang ako, dapat kong malaman ang nangyayari sa paligid ko para makontrol ang staff members. Marami kang assistant. Sila ang pagawin nyo ng mga summaries. Masyado na silang busy. Mas malaki ang bayad sa akin kaya natural na mas marami akong trabaho. Tignan mo nga, hindi ako marunong mag-upload ng photos eh. Napakituruan mo nga ako. Yes, sir. Una, i-click nyo kung saan nyo ilalagay yung photo. Pagkatapos, hanapin nyo po yung source ng photo. Gusto nyo po subukan? Oo. Subukan ko. Galing dito, i-click tapos mapupunta na dito. Mabilis po kayong matuto, sir. Kung kasing bilis nyo lang sana matuto si Nikki, magaling din yun sa school. Ano magagawa natin kung magkakaiba ang talent ng tao? O mamayang gabi, tingnan mo tong vlog ko ha. Mag-upload ako ng pictures ng anak kong lalaking nasa militar ngayon. Apo. Alam mo ba yung NikkiChoy.com na site, Professor? Yes, sir. Alam ko po yan. Dahil presidente ang tatay niya, napagbubuntunan siya ng galit at hinaharas ng mga tao. Wala tuloy akong lakas ng loob na makita siya. Gusto naming mag-asawa na makita kung saan siya nagtatrabaho pero hindi rin madali yun. Nag-aalala ako sa kanya. Wala siyang nasabing gusto niya mag-quit. Mukhang hindi po siya apektado. Kukuha po ako ng kape. Gusto niyo po ba? Oh, pati ako? Makikisuyo, salamat. Mamayang hapon, pumunta ka, meeting sa reception hall. Para sa major industrialists, gusto ko pumunta ka. Pero sir, hindi po yata ako dapat pumunta doon. Bakit? Ikaw ang tutor ko sa computer, kaya pumunta ka. Pagpunta mo mamaya, kilalanin mo kung sino ang mga leader nitong bansa natin. Hello, Tita Susan. Ako po ito. Ba't nagpadala pa kayo ng regalo? May sakit po kayo. Hindi mo na kasi ako dinadalaw. Hindi ka na pupunta? Pupunta po. Nainip ako, kaya ginawa ko ang panyong yan. Hindi ko napalabas ang kulay niyan, kaya madali mo makikilala ang panyo mo. Maganda po. Mahirap ang trabaho mo, Iha. Kaya dapat kumain ka ng husto. Pati pagtulog. Dapat tama sa oras. Opo. Kilos na! Malapit na magsimula ang meeting, nandito pa kayo. Yes, sir. Bakit parang namumutla ka yata ngayon? May nangyari bang dapat kong malaman? Wala naman. Habang wala ako kagabi, may nanloob sa bahay ko. May alam ako. Isang napakahusay na private security company. Teka, nahuli mo ba kung sino magnanakaw? Oo. Malalaman ko rin kung sino sila dahil may mahalagang bagay silang ninakaw sa akin. Ewan kung anong ninakaw nila sa'yo. Pero dapat lang na mahuli sila agad. Teka, naalala mo nung tinanong mo ako tungkol sa sweet mission? Patawarin mo ako pero nagsinungaling ako. Nagsinungaling ka? Hindi totoong namatay sila sa Nampo River matapos magnakaw ng secret information. Namatay sila habang nasa special mission. Killed in action. Bakit sinasabi mo sa akin ang totoong nangyari? Dahil pareho tayo ng bangka. Dapat kong sabihin sa'yo lahat ng nalalaman ko. Isa pa, napapansin ko na mukhang obsessed ang City Hunter sa kasong ito at gusto ko siyang asarin kaya nagsinungaling ako sa nangyari. Pag nalaman niyang ginawa ko, maghahabol yun. Aalamin noon ang totoo. Pero bago niya mapatunayan kasinungalingan pala ang lahat, kailangan niya ng isang dokumento. Secret document. Kaya lang, hindi niyo makikita yon. Kahit na anong hanap ang gawin niya, siniguro ko na mahihirapan siya. Ibang klaseng taguan yun.
Hindi ako interesado sa mga ganyang bagay. Mas gusto kong pinag-uusapan ng tungkol sa pera. Wala nang masasaya pa sa pagkita ng maraming pera. Siya nga pala, kailangan ng malaking halaga sa paglalabi ng privatization sa medical industry. Salamat sa pangakong financial support. Inaasahan ko yon. Hindi madali ang paglalabi sa politiko. Ang kailangan mo lang namang gawin, ipaliwanag mo sa akin kung saan napupunta ang lahat ng perang ipinagkakatiwala ko sa iyo. Maliit na kapalit to, kumpara sa pagtupad mo sa hinihiling ko. Pinangalanan mo ako bilang CEO ng Highone Construction. Mr. Lee, Huwag mo sanang kalimutang may meeting tayo sa presidente. Maganda kasing makilala ka ng presidente ng bansang ito. Hindi ba ito ang tamang panahon para magkakilala at personal na magkausap kayo? Oo. Magkita tayo mamaya sa meeting. Sige. Bakit niyo siya ginawang CEO sa kumpanya ninyo? Anong iniisip niyo? Wala akong pakialam. Puppet CEO lang yun. Total nag-invest na siya sa kumpanya ng $300 million. Kukunin ko yun. At pagkatapos, saka ko siya lihim na papatayin. Yes, sir. Tapos na inspection? Yes, sir. Tapos na ang inspection sa loob ng hall. Siguruhin mo walang nakalusot sa'yo. Tawagin mo ako kung ano man na mangyari. Nasa rear door lang ako. Yes, sir. Ako na bahala. Punta na tayo doon. May meeting na naman. Kaya siguradong maraming pagkain ngayon. Pwede ba? Bitiwan mong kamay ko. Ha? 1, 2, 3. Ayaw mo bang kumain kahit na konti? Wala ka namang girlfriend, ah. Saan nga yung sinasabi mong meeting? Nice to see you, Mr. President. Kumusta? Mabuti. Kamusta kayo? Mr. Chun. Kumusta po kayo? President William Choi. Nice to see you, Mr. President. Mr. President. Hi, sir. Kumusta, sir? Hi, sir. Kumusta, sir? Yes, sir. Kumusta? Sir, kamusta? Hindi ko makakaya na sukuyan ang kontribusyon na naibigay ninyo para sa ikauunlad ng bansang ito. Kaya bilang pasasalamat, ay nagpahanda ako ng isang simpleng salo-salo para sa inyong lahat. Dahil sa mga bagong idea at sa dinala ninyong teknolohiya, ang kakayahan ng ating bansa ay kinikilala na, hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo pa. Hinihiling ko lang na ipagpatuloy ninyo ang pakikiisa sa pamahalaan sa pamamagitan ng magagandang proyekto na higit na magpapalakas sa Korea. Hindi ito madali, pero kung magtutulungan ang inyong sektor at ang pamahalaan, magiging posible ang ating plano. Ano man ang alalahanin nyo, harapin natin na magkakasama. Maraming salamat. Nice speech, sir. Congrats, Mr. President. Professor Lee, gusto mo ng meat, diba? Sana masarapan ka. Bakit naman nakaupo ka ba dyan sa tabi ni Nikki? Inimbitahan ako ng presidente. Talaga?
Sige, kain na tayo. Simple lang ito. Please enjoy. I'm okay. Huminahon lang kayo. Ang mga bisita ko. Excuse me. Okay ka lang? Opo, I'm okay, sir. Kayo po ba hindi kayo nasaktan? Okay lang ako. Ano yan? Paintball ba yan? Sino bang may gawa nito? Pamuna, sir. Maraming salamat. Umalis na po tayo dito. I need escorts. Yes, sir. This way, sir. Pasensya na po kayo. Tapos na ang meeting. Ililipat natin to sa ibang araw. Sa ngayon, kailangan namin i-search ang bawat isa. Salamat sa cooperation. Mukha yatang mayroon na diyang maghanda ng kalokohan laban sa presidente, ha? Nakatuwaan lang yun. Naalarma tuloy ang mahal na presidente. Papa. Wala na siyang kaugnayan sa akin ngayon. Minaliit ko ang kakayahan niya. Nasa Blue House tayo. Kapag pinagbantaan niyo siya, mapapasok kayo sa malaking gulo. Nag-aalala ka ba sa akin, anak? Hindi. Napapagod na ako sa mga kalokohang ginagawa niyo. Total, nakita niyo ng huling secret document. Sinong panlima? Alam niyo na. May pagkakasunod-sunod ang lahat. Ni hindi pa nga nahuhuli si Conrad Chun. Nakita ko na, sir. Narito lang siya? Yes, sir. I'm sorry, sir. Sa nangyari ngayon, inimbestigahan namin ang main hall. May nakita kami mga ebidensya. Pamilyar ang suspect sa building o maaaring inside job. Ganun ba? Nagtago ang suspect sa isang spot na taga dito lang ang may alam. Nagkulang kami, sir. At ako ang responsable. Nakahanda ako sa parusa dito. So nagre-resign ka? Ayoko nang marinig ulit ito mula sa'yo. I'm sorry, sir. Iisipin ng lahat na hinarap mo ang responsibilidad sa pagre-resign. Hindi ako sangayon dun. Huwag kang umalis at siguraduhin mo na ang mga bagay na tulad nito ay hindi na mauulit pa. Malinaw na isa itong krimen. Hahanapin ko ang may kagagawan. Hihintayin ko ang resulta. Makakaalis ka na. Sandali, Agent Kim. Gusto muna kitang makausap. Salamat sa pagpapahiram mo nitong panyo mo. Ikaw ba ang nagborda nito? Hindi po. Iniregalo lang po yan sa akin ng isang kaibigan. Pwedeng malaman kung sino yung kaibigang nagbigay? Pwede ko pong malaman kung bakit gusto niyo siyang makilala?
Baka kasi kilala ko ang taong yun. Naku, sir, imposible. Kasi ordinaryong tao lang po yun. Sige. Maraming salamat. Yes, sir. Hello, ako po ito. Kumain na po ba kayo ng lunch nyo? Nagiging pabigat ba sa'yo ang panyong ibinigay ko? Pangalawang tawag mo na to Namimiss lang kita. Ayan. Nakatuwaan kong gawin at ipadala. Kaya po ako tumawag. Yung tungkol po sa panyong pinadala ninyo. Tinanong po kasi ako ng president kung pwede niya raw malaman kung sino yung taong nagbigay sa akin noon. Okay lang po ba sa inyo kung sakaling sabihin ko sa kanya na sa inyo nanggaling yon? Huwag na. Huwag mong sabihin. Po? Hindi naman siya magiging interesado sa tulad ko. Baka naman nagbibiro lang. Huwag mong sabihin, ha? Okay lang? Opo, pangako. Baka po pala kayo manghina kapag nasa kwarto lang po kayo. Lumabas kayo kung kaya nyo. Oo, plano ko nga ngayon. Lalabas ako para maglakad-lakad. Sige. Ingat ka. Hindi pwede. Imposibleng itanong niya pa yun. Nagkataon lang siguro. Yes, makinig ka mabuti. Tandaan mo, huwag kang magkakamali. Yes, sir. Susan, hindi pwede ipanganak ang baby mo. Hindi. Anak ko to. Palalakihin ko siya. Hindi isang taga-club na tulad mo lang ang sisira sa magandang hinaharap ni William Choi. Nakahanda siyang iwanan ng pamilya niya. Alam mo ba yon? Hindi niya alam ang tungkol sa bata. Isikreto na lang natin to. Walang makakaalam. Matalik ko siyang kaibigan. Hindi ko hahayaang sirain ng tulad mo ang buhay ng kaibigan ko. Ipalaglag mo ang anak mo. At lumayo ka sa kanya. Yun ang kailangan ni William. Pag nakita ulit kita, hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo. Imposible itong nangyayari. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi. Andrew, pinigilan mo si Susan na patayin ang kanyang anak at tapusin ang sarili niyang buhay. Tinanggap mo ang bata na parang sarili mong anak. Hindi mo pa rin ba maintindihan na nararamdaman ko hanggang ngayon? Wala akong magagawa kung hindi ka sang-ayon sa akin. Kaya kahit na hindi mo ako maintindihan, hindi ko na mapipigilan ang paghihiganti. Naku!
Pasensya na. Nagulat ko po kayo. Ako nga po pala si Dean Dubay. Kasama ko sa bahay si Johnny. Oo. Nabanggit niya sa akin na marami daw siyang pagkakautang sa'yo. Ay, naku, hindi po totoo yun. Ako rin po may utang sa kanya. Inutusan niya ako na ibigay daw to sa inyo. Mas lalo daw niya namimiss pag nakikita niya ang litratong yan. Sayang, saya siguro kung buhay pa siya ngayon. Sana gumaling na po kayo. Aalis na po ako. Sandali lang ho. Eto, pakiabot naman sa anak ko. Ako mismo ang nagborda nito. Opo, ang ganda. Sigurado magugustuhan niya po to. Ibibigay ko po to sa kanya. Sa reception hall. Ngayon mo lang nalaman, huling-huli ka na sa balita. Ligtas naman ang presidente, alam mo, at wala nasaktan. Ay, nakakatakot. Kung bodyguard ka, ayoko talaga ng bodyguard. Hindi ako mag-aasawa ng ganun. Akalain mo, hindi ako mabubuhay ng payapa pag nagkataon. Mag-asawa ng bodyguard? Anton, hoy, may dinedate kang bodyguard, no? Ho? Ano? Wala po. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ang buhay ng isang bodyguard talagang delikado. Nasa pangalim ng trabaho yun lagi. Hindi lahat kaya yun. Delikado talaga pag bodyguard ka. Tingnan mo nga si Mr. Park. Hanggang ngayon, hindi pa rin nag-aasawa. Pupunta lang ako sa clinic. Masakit ang ulo ko eh. Hanggang kailan mo iingatan ang mga alaala ng mga taong hindi mo na nakakasama? Hindi ko binanak na may love kahit kanino. Iniwasan kong maramdaman yun mula pagkabata. Yun ang totoo. Kaya iwasan mo na ako. Oscar Lee, Francis Kim, Randy Seo. Ayoko na ng sakripisyo. Nakahanda akong ilabas ang katotohanan sa sweep operation. Ang mga sinabi ni Chairman Shun ay puro kasinungalingan. Kung wala kang permisong hiningi sa akin, nung nagdesisyon kang ibaon ng katotohanan, kakailanganin mo yan bago mo to ilabas sa tao. Jinpyo, minahal nila ang bansang ito ng higit sa lahat na nakilala mo. Sa loob ng 28 taon, gabi-gabi kong naririnig ang sigaw nila. Nananaginip ako ng paghiganti. At malapit ko na makuha yan. Kung ilalabas mo to sa publiko para tong alak na walang espiritu, ano bang makukuha mo sa ginagawa mo? Sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Oo. Kung tutuusin, dapat kong maintindihan kung para saan ba yun. Gaya mo, minahal ko rin ang ating bansa. Pareho nating pinagsilbihan ng tapat ang Korea. Kaya lang ano nga bang ginawa mo pagkatapos ng insidente noong 1983?
Saan napunta ang mga isinakripisyo ng 21 mga kasamahan ko? Mahahawa ang buong kahon ng isang bulok na kamatis. Kaya kailangan kong tanggalin ang bulok na yon. Ako na mismo ang gagawa nun para sa'yo. Bakit kinuha mo ang anak ni Susan at inilayo mo siya? At yung dokumento? Ang akala ko ba nakatago yun sa bahay ni Jinpyo? Pati si Prosecutor Jin. Bakit nilapitan niya si Conrad Chun? Masyadong malaki ang ginagastos niya. Mataas ang debt ratio. Delikado ang lagay nila. Pati ng Haywon Construction at Haywon Chemicals. Suportado ng subsidiaries ang bawat isang kumpanya ng Haywon. Nakakakuha sila ng loan. Tapos binabayaran din nila ang loan ng isa't isa. Teka, hindi ba si Steve Lee ang CEO ng Haywon Constructions? Kailan pa naging CEO si Steve Lee? Good morning, Chief. Ano yan? Si Conrad Chun at ang Haywon. Pagod na ako, tubos na ang pasensya ko. Sinabi nang iwan mo na ang kaso. Bawal din ba tingnan? Gusto niyo ba maghintay na lang ako? Kaya walang may gusto sa'yo eh, kasi hindi ka marunong makinig kahit kanino. Aalis ka. Ano naman ang ibig niyo sabihin dyan, sir? Ililipat na kita sa regional branch. Napag-usapan namin kanina sa meeting. Lilipat ka sa J-Chun. Pero, sir... Attorney Kim, nagpadala si City Hunter ng document sa atin. Ano kaya tong... Hi, sir. Anong ginagawa niyo dito? Si City Hunter ba mo? Makinig kayong dalawa. Ililipat na si Prosecutor Jiro Kim sa regional branch. Ibigay mo yun kay Prosecutor Dango. Sa akin mo ibigay. Akin na. Anong gagawin ko? Akin na yan. Nakakalito kayo? Total, nabasa ko na rin naman to. Inanalyze ng National Environment Research Center ang wastewater ng Haywon Chemicals. Maraming nakitang problema sa wastewater nila. Oh, eto na. Pinasok daw ang Haywon Chemicals. Nung kailan lang yun? Pati ba ikaw, Billy Chang? Pati kayo ililipat! Union Workers Disclaimer. Babalik ako agad. Hoy! Bumalik ka rito, Jiroin! Oh, dahil may trabaho na ako ngayon, treat kita. Sana magustuhan mo. Akong gumawa niyan. Hindi na ako umiinom ng kape. Joke lang. Gusto mo tong trabaho mo, no? Akala ko magkakwit ka kaagad eh. Nagsisikap ako ng gusto, no? Ginagawa kong lahat. Hay, naalala ko yung nangyari sa meeting. Buti na lang talaga walang masamang nangyari sa papa ko. Pero napaisip naman ako. Aalagaan kong sarili ko para hindi na mag-alala sa akin si Papa. Matutuwa pa sa akin yun. Nag-mature ka yata kahit konti ah. Oh. Kamusta na si Nana? Okay lang ba siya? Si Nana? Okay naman. Stalker ka ba? Nakakairita ka na ha. Gusto ko lang magkape dito. Professor Lee, sino yung kausap mo? Oh, sorry! Okay ka lang? Oo. Napaka-clumsy mo naman. Mag-iingat ka nga sa susunod, ha? Nakaharang ka eh. Sige na lang to. Salbahe naman si Professor Lee sa mga babae. Samantalang ikaw, mabait ka sa akin. Salamat. Mabait ka. Sabi mo para sa akin yan. Ba't mo binigay sa kanya ngayon? Sabi mo hindi ka na nakakape, no? Okay, magkape ka kasama si Professor Lee. Babalik na ako sa trabaho. Ba't kaya narito si Prosecutor Kim? Prosecutor siya? Talaga? Jiro Kim, dapat matalino bago maging prosecutor, di ba? Bakit? Crush mo siya, no? Paano na sa Professor Lee? Pwede namang magbago ako ng isip, ah. Kasi gusto ko yung mga sweet. Ang sungit-sungit ni Professor Lee sa mga babae, eh.
Interesado daw mag-invest sa Deer Antler Ranch ni Steve Lee si Jing Pio. Si Steve Lee naman ay agad na lumapit kay Conrad Chun. Bakit? Ano naman ang alam ko ron? Haywon Group? Masyado silang maalaga sa public image nila. Oo, marami silang utang. Pero nababayaran yun. Walang paltos. Talaga? Buti hindi ako bumili ng stock sa kanila. Suportado ng bawat isang subsidiary nila ang isa't isa. Pero pag may nag-collapse na isa, babagsak silang lahat. At ang gitna ng grupo ay Haywon Construction. Ang balita ko, si Steve Lee na ang CEO ng Haywon Constructions. Ang hinala ko ay yun talaga ang punteriya niya. Hi, Nikki. Nana! Bigyan mo nga ako ng pinakamasarap niyong kape. Sige. Bibigyan kita ng tea with coffee latte. Sige. Nana, yung kaibigan ni Professor Lee, nandito ngayon. Prosecutor daw yon. Nikki, nagmamadali talaga ako eh. Akin na yung kape. Wait lang. Sir, subukan niyo po yan. Si Nikki mismo ang gumawa niyan. Talaga? Opo. Pati po yung paghugis sa puso, pinaghirapan niya rin. Ang sarap. Mas masarap po lalo kung iisipin siyang naghanda niyang kape. Thank you. Parang bigla na lang nawala ang pagod ko. Sir, maiwan ko na po kayo. Nana. Prosecutor Kim. Kanina pa ako naghihintay dito sa labas. Inaabangan kita. Wala akong sasabihin kahit na ano. Sana huwag mo na akong kausapin. Sandali lang. Hindi pa ako humihingi ng tawad. Alam ko na nagulat kita. Nung araw na yun, hindi na nakausap ang papa ko. Alam kong hindi na tumahalaga sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako, Nana. Nakikiusap ako sa'yo, please. Hindi mo naman talaga kasalanan yon. Alam ko naman na hindi rin naging madali sa'yo ang lahat. Nagpapasalamat ako dahil naging anghel kita nung araw na yon. Kahit papano, nandun ka. Nagulat nga ako ng gusto. Pero nandun ka sa tabi ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaya lang, hindi ko talaga makalimutan yung sinabi ng papa mo sa akin. Masaya daw siya nung malaman niya noon na ang papa ko ay nasa ganong kalagayan. Parang gulay ang katawan. Paano niya nakayaang magsalita ng ganong kasakit? Ang lupit ng papa mo sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso. Pero sa tuwing maaalala ko ang papa mo, hindi ko alam kung paano kaharapin. Hindi ko alam ang sasabihin. I'm very sorry. Tuloy po kayo. Oh, Nana. Hi. Sa tingin mo, gusto mo nang mag-soju mamaya? Baka ikaw ang may gusto niyan. Tama.
Magsasara na ako. Dito na lang? Nagdala rin ako ng side dish cans. Yan. Cheers! Sarap! Alam ko kailangan mo ng kausap. Kaya ka nandito, di ba? Galing mo manghula, ah. Kasi, yung guardian angel ko, hindi na angel ngayon. Alam mo, sa'yo ko na lang pwedeng sabihin ito eh. Hindi na pwede sa iba. Alam mo ba, na si Francis Kim, ang tatay ni Prosecutor Jiro? Paano mo nalaman yun? Siguro, napanood mo sa TV, ano? Hindi. Matagal ko nang alam yun. Alam kong si Jiro Kim, ang guardian angel mo. At, anak siya ni Francis Kim. Paano mo nalaman yun? Hindi ko sinadyang magsinungaling. I'm sorry. Siya kasi, ang dati kong boyfriend. Hiniling niya sa akin na huwag mo nang ipaalam sa iyong tungkol doon. Awang-awa ako sa iyo nung makita ko ang pinagdadaanan mo doon sa papa niya. Bakit mo kinuha yan? Yes, Clarice? Pasensya ka na. Mukhang hindi maganda ang araw niya kaya uminom hanggang hindi na niya kaya. Naisip ko na tawagan ka para makasigurong makauwi siya ng maayos. Siya nga pala, may nangyari ba? Ang sabi niya kasi wala na siyang masabihan na iba tungkol sa problema. 또 그래왔듯이 아픈 상처와 슬픈 기억을 지워가던 날 널 처음 본 그 순간에 난 멈춘 듯했고 난 너만 보였어 거친 시련에 무너져가지마 후회는 없을 것 같아 두 눈을 감으면 네 숨결이 느껴져 이제는 난 웃을 수 있어 Bakit naman uminom ka ng marami? Dahil ba sa akin? Hindi ba ang tanga ko? Sabi kong iwan mo na ako. Hindi ko naman kaya. Hindi ko kayang may ibang kumuha sa'yo. Kahit na hindi ka rin pwede maging sa akin. Goodbye, 어둠 속 난 네가 필요해 I need your love again Nana, So goodbye ingat ka palagi. Smile 힘겹던 시간들 널 위해서 널 위해 잊어볼 거야 Goodbye, 어둠 속 난 네가 필요해 I need your love Ano mang kasinungalingan na nangyari,
Sa 2030 document, ako na mismo ang aayos. Masyado ka naman yata natatakot sa birong yan. Pakiramdam ko tuloy mahinang klase ka ng presidente. Nagpunta ka sa lugar na to kasama si Jinpyo. Anong napag-usapan nyo? Jinpyo Lee? Teka lang. Si Steve Lee ang kasama ko. Ang CEO ng Haywan Constructions. Hindi ko alam kung anong pinaplano mo kasama siya. Kung ano man yun, itigil mo na. Para sa kabutihan mo rin tong sinasabi ko. Hindi mo nasaklaw ang kumpanya ko bilang presidente ng bansang ito. Maiba ako. Napag-isipan mo na ba yung privatization ng medical industry? Pasensya ka na. Hanggat akong nakaupo, hindi yun mangyayari. Malapit lang matapos ang term mo, Hindi ba dapat nagsisimula ka ng makipagkasundo sa akin? Sa oras na may privatization ng medical industry, hindi na makakaya ng mahihirap alagaan ang sarili nilang kalusugan. Yung mga empleyado mong biktima ng industrial accident, medical insurance na sumagip sa buhay nila. Ibig sabihin, lahat ng empleyado ko nagkasakit na pala. William, nasa silver age na ngayon ang bansang Korea. Aminin mo, nagtatrabaho ang mga bata. Sagad ang pagbabalat nila ng buto. Habang tayo, ang matandang generation ang umaani ng pera. Kailangan mo magdesisyon para malagay ang pangalan mo sa kasaysayan. Malapit na sa secret document si Prosecutor Jiro Kim. Hanggat may panahon ka pa, hindi ba dapat lang naalisin mo na agad siya sa pwesto niya? Hindi na ulit ako magsasakripisyo ng buhay pagkatapos ng aksidente. Huwag mong gagalawin si Prosecutor Kim. Pag naipasa na ang reform bill, aaminin ko na ang tunay na nangyari. Hindi dapat ako nagsalita. Nung sinabi niya kasing ililipat ka, hindi na ako Sorry. Hindi ka dapat mag-sorry. Ako pa nga ang dapat na humingi ng sorry sa inyo Pati kayo nadamay. Talagang makapangyarihang tao pala yung si Chief, ano? Hindi niyo ba alam? Nasa ilalim na kapangyarihan niya ang prosecutor's office. Nag-iingat talaga mga taong nasa paligid niya. Kita niyo, pati ikaw itatapon ka lang niya sa regional branch. Sumagot ka pa kasi. Gusto mo maging responsable. Hindi mo alam kung anong naghihintay sa'yo. Alis na siya. Bakit hindi niyo na lang ako tanungin? Oo, itatapon ako sa regional branch. Bakit, Chief? Sino po ang backup sa'yo? Ha? Anong ibig niyo sabihin? Cancel yung transfer mo. Pwede mo nang balikan ang posisyon mo. Iba ka rin. Chief, ano ba naman to? Niloloko niyo ba ako? Ikaw pa rin ang magiging chief in charge sa kaso ni Conrad Chun. Siyempre kasabay nun, ang kaso ng City Hunter. Maliwanag? Seryoso? Paano nangyari yun? Huwag ka masyadong matuwa. Gumising ka nga. Mahihirapan ka magpakulong sa takbo ng kaso. Bakit niyo naman nasabi yun? Bakit naman? Sa tingin mo, basta na lang tatanggapin ng Haywan Group ang pangingimasok mo sa kanila? Malinaw na na-violate nila ang batas. Itago man nila yun, wala silang lusot. Tumahimik ka nga. Pero Chief... Alam ko ang prosecutor's office ay isa talagang independent organization. Pero ayoko ma-disappoint yung isang prosecutor.
na bukod sa magaling na ay napakabata pa. Oo, maraming salamat sa iyo, Mr. Minister. Oo, maraming salamat ulit. Pasensya na, Professor Lee. Pinaghintay kita. Mahalaga ang tawag na yon. Okay lang. Sir, yung prosecutor bang yun ay si Attorney Jiro Kim? Kilala mo siya? Siya kasi yung pinag-uusapan ng mga tao ngayon. Lalo na yung tungkol sa kaso ng father niya. Professor Lee, anong gagawin mo kung kailangan mong mag-aral ng mathematics kasabay ng English sa loob lang ng 10 oras? Kung sabay mo aaralin, baka parehong bumagsak. Kailangan kong pumili at mag-focus. Pumili at mag-focus. Maganda ang salitang yon. Lahat ng oras, pagpili at pag-focus ang kailangan sa akin ng tao. Mahirap gawin. Lagi kong iniisip kung paano mapapasaya ang lahat. Ang desisyon ko, hindi dapat maging hadlang sa kinabukasan ninyo. Ano bang sinasabi ko? Pasensya ka na sa akin. I'm sorry. Simulan na natin ang lesson. Dali. Halika dito, papakita ako sa'yo. Halika. Tingnan mo to. Ayan. Upload photos ng huling lesson niya. Yes, sir. Kung gusto niyo naman mag-print ng photo na mula sa phone, pindutin niyo lang to at mag-print na. Ayan na po, sir. Oo nga. Nakakatuwa talaga ang pag-aralan ng technology. Subukan mo nga ulit. Siniki naman. I-print mo. Pumili ka ng picture tapos i-print mo yung maganda. I-display ko yan. Yes, sir. Alam niyo, sir, mabait po kayong ama kay Nikki. Ha? Marami akong pagkukulang bilang isang ama. Sa tingin ko, ikaw ang may mabuting ama. Lumaki ka ng maayos at ibinalik ka niya dito sa Korea para dito magsilbi. Heto na po. Maraming salamat. Lalabas tayo bilang kabayaran dito sa ginawa mo. Schedule ng papa mo. Binabayaran niya si Chairman Chun, mga congressman, at iba pang tao sa gobyerno. Nandyan ang detalye. Saan at kailan. Bakit mo binibigay sa akin? Hindi ko na naiintindihan ng papa mo. Makakawala ang kapatid ko sa mga maling paratang kapag nabuksan niya ang dokumento. Pero ewan ko kung bakit nilalagyan pa niya ang mga tao na kakampi ni Chairman Chun. Ang naghanda ng pera kaninang umaga. $30,000 ang bawat taon. Kahit kailan, hindi siya naging interesado sa pera. May pinaplano siyang mas malaki. Sigurado yan. Ano to? May 2 congressman. Sa Haiwon Cancer Care Center. Dadalawin niya dapat. Ano yun? Ano ulit ang sinabi mo? Si Steve Lee nag-loan ng $3 million. Nakaschedule siya magbayad sa akin mamayang gabi. Kapag hindi siya nagbayad sa akin, tulad ng sabi niya, pasahan na natin na ang Haiwon Construction ay mawawala dahil sa bankruptcy. Bakit ganun? Hindi mo malang sinabi sa akin to. Siyempre, siya ang CEO ng Haiwon Construction. Siya na ang head ninyo. Bakit ako magre-report sa'yo? Sandali lang. Kinokolekta ko na ang pera na pambayad. Huwag mong kalimutan. Ngayon ang due date nun, ha? Mr. Park! Halos 2 taon tayong nagtrabaho na magkasama. Isa lang ang hinihiling ko. Hinahanap ko na. Kung ako lang sana may kontrol sa Hanem Insurance Company na yun, hindi problema ang $3 million.
Jinpyo, sinaksak mo ko sa likod. Dahil gusto mo akong gawing pulubi, sinakripisyo mo ang ilang milyong dolyar. Hindi ako ang tipo ng taong umuurong. May problema po ba kayo, sir? Malamang kanina pa naghihintay ang mga congressman. Pumasok ka na sa loob. May inaasikaso lang ako. Sige. Ngayon, tapos ka na sa akin. Wow, mukhang may epekto to ah. Masarap sa pakiramdam ah. Mabuti, tayong beneficiary ng service na to kapag naging private ang medical sector. Maganda yun. Mahalaga sa tao ang nakakuha ng health insurance. Sa atin naman ang mahalaga, yung boto nila. Hindi tayo makakabalik kung walang boboto sa atin. Kaya kailangan ko kayo. Kung tutulungan niyo ako, makakaasa kayo. Ipapasa agad ng presidente ang nakalinyang bill tungkol sa half tuition fee. Susuportahan niya kayo. Suportahan niyo lang siya. Totoo? Kung gano'n naman pala sa mag-isip, positibo ko yan tatanggapin. Naghanda ako ng regalo para sa inyo. Ipapalagay ko na lang yon sa loob ng mga locker ninyo. Traditional cultured seaweed. Sana'y magustuhan ninyo. May pinaplano ang dalawang yun. Sina Conrad Shun at Jinpyo. Iisang kategorya ang kausap nila. Mga tao sa public hygiene at public welfare. Ayaw ni Congressman Yong sa privatization ng medical industry. Pero siya raw ang nagtutulak nun ngayon. Dahil meron nang naglalabi. Kung walang warrant, delikado tayo sa... attorney? City Hunter. Masisiraan lang sa City Hunter na yun. Gising na! Hoy! Gising! Hoy, gising! Anton Go? Nandiyan ba si Professor Lee? Lumabas siya ng opisina? Maraming salamat.
Attorney. Nagsisinungaling ang mga empleyado dahil nandun talaga yung mga congressman. Alam ko yun. Hindi tayo pwede magkalkal na walang warrant. Pupunta lang ako sa Blue House. Oh my God. Mababaliw talaga ako. Excuse me. Wala sa locker yung regalo. Nandun sa trunk ng kotse yung dalawa. Ha? Baka kasi makita ng mga tao. Kaya nag-iingat din ako. Ayoko kasing mapahamak kayo dahil sa akin. Masyado kang maalalahanin, ha? Maraming salamat. Paalam. Anong problema mo? Bakit kayo naglalagay sa kanila? At sa iba pang mga opisyal ng gobyerno? Kaya ako nagtrabaho sa inyo. Alam ko. Gusto mong linisin ang pangalan ng kapatid mo. Kung ganun, bakit hindi niyo pa rin tuparin ang plano niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Dahil malapit ko na rin mahuli si Conrad Jun. Maghintay ka lang sandali. Hindi yung magandang pangunahan. Teka, hindi ba ngayon ang memorial ng nanay mo? Yes, sir. Umuwi ka na sa inyo. Yes, hello? Hanyang Gas Company? Ano yun? May nakapag-report sa amin na mukhang nagkaroon daw ng gas leak. Merong gas leak? Ang mabuti pa, umuwi ka na kaagad. Darating ang empleyado namin. Maraming salamat. Nagkaroon daw ng gas leak sa bahay niyo. May gas leak? Kayang-kaya ko yung gawin mag-isa. Mauna ka na. Talaga? Totoo? Oo, tama na nga. Nakakatawa, di ba? Excuse me. Magtatanong lang sandali. May oras ba kayo? Kaming lahat ba yon? Hindi pa ba bumabalik si Professor Lee hanggang ngayon? Oo, may tumawag. Nagpasalamat sa presentation ang Korea Communications Committee sa galing niya. Panggagaling siya doon. Ano pang news ang nabalitaan niyo tungkol sa kanya? Si Professor Lee kasi, mahilig yung magbasa. Blue House Book Smart kasi yun eh. Pareho sila ni Anton Go. Pareho din silang sumisigaw kapag nag-workout sila. Ang sakit sa tenga, nakakabingi talaga. Hindi ko alam kung bakit sila mahina. Okay naman, wag lang titingnan ng panlabas na itsura. Wala kang masasabi sa kanila. Bakit mo kami tinatanong tungkol sa kanya? Hindi mo nagugustuhin malaman. Oh, ayun na siya oh. Niloko ako ng papa mo. Inilagay niya ang pera sa trunk. Habang ikaw naman ay naghahanap sa locker. Ganun nga siya. Sangayon ako sa ginawa mo, Brandon. Sabihan mo ako pag alam mo na ang schedule ni Papa. Ibabalik natin siya. Nasaan na siya ngayon? Umuwi na. Tinawagan ako ng gas company. Nagkaroon daw ng gas leak. Tinawagan ako ng maintenance. May gas leak daw sa apartment niya. Saan mo balak pumunta? Nakalimutan ko yung document sa meeting. I need to go. Ano, Mr. Song? Yung natanggap mong tawag ay tungkol sa presentation. Saan siya pupunta ngayon? Kapag umalis ka ulit, para mo na rin sinabi na ikaw nga ang City Hunter. Sige. Hayward Anti-Aging Center. Ikaw yun. May naghihintay sa akin. Girlfriend ko lang naman. Kailangan ko na umalis. Okay ka lang? Ang laki ng improvement ni Professor Lee. Siya talagang hari ng book smarts, ha? Tsaka kailan pa siya naging ganun kagaling?